Magandang araw po sa ating mga tagapagsubaybay. Welcome sa ating programang APAP Batangas, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Tayo po ay napapanood sa Cable TV Channel 6 dito po sa Lipa City at sa Santo Tomas ay napapanood na rin po tayo. Channel 6 din po tayo doon. And sa Batangas, Channel 73. And patuloy hong pinagsisikapan po namin na palawakin po ang programang APAP Batangas dito po sa lalawigan po ng Batangas. Mga kaibigan, ako po si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio at kasama ko po ang ating mga ipinagmamalaking kaibigan dito po sa lalawigan po ng Batangas. Ang president po ng producer ng mga itlog sa Batangas, nandito po si Jess Medina. At mamaya yung katabi niya ho ay papakilala ng ating ipinagmamalaking kasamaan po sa Civil Relations Service na ang kanya pong organization po ay nationwide, pero mamaya na po yan. And then si President, ngayon po ay Chairman ng Batangas Chamber of Commerce and Industry, si Chairman Ped Calao. At ang aming pong kasamahan po na tumatayo po na napakaraming mga organization na sa PICE, sa Rotary Club of Lipa South. Kasama rin po ang regional development sa lalawigan po or sa Region 4A, si past President Ding Andal. At sa kanan po namin ay nandyan po si Colonel Rolando Hongco, ang aming pong Adjutant General po sa Armed Forces of the Philippines, at si Lieutenant Soriano. Mga kaibigan, ngayon po ay medyo mahalaga po at halaga po itong ating pag-uusapan ngayon. At ang bisita po natin kasi ay para po sa informasyon ng ating mga nakikinig ngayon, ay siya pong nagbigay ng pangalan ng programang ito. Kung inyo pong natatandaan, kung kayo po ay nakapanood ng unang presentation po ng ating programa, ang pangalan po nito dati ay Usapang Pangkapayapaan at Pagkaunlaran. At dahil po dito sa ating bisita ngayon ay naging napaganda po ng branding ng pangalan natin, APAP Batangas, sapagkat siya po ang nagbigay ng pangalan ito, na ang meaning ho, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Mga kaibigan, ang aking pong tinutukoy ay ang Assistant Chief of Air Staff for Plans and Programs, si Colonel Guillermo Molina. At ito po ay isa sa mga pinagmamalaki po naming opisyal sa Armed Forces of the Philippines. Magandang araw po sa inyo. Magandang gabi sa inyo lahat. Maraming salamat Jerry at Engineer Ding sa invitasyon na to. Thank you very much, sir. First time here. Mamaya po ay bibigyan po tayo ng idea kung ano po ang direksyon ng Philippine Air Force, kaya standby po kayo dyan. And then ngayong programang ito ay sasamahan din po tayo ng isa po sa mga matagal nang tumutulong po sa Armed Forces. At siguro mamaya ay hingin din po natin ng pagkakataon na ikwento niyo po yung kanyang buhay, kung paano niyo po tinayo itong Bantay Bayan, sapagkat alam ko na pag napakinggan niyo yung kanyang kwento ho ay kayo po ay magkakaroon ng napakatasong respeto dito sa ating bisita ngayon na si Caben Caralde. Caben, magandang araw sa iyo. Magandang araw po sa lahat ng ating kapatiran dito sa Lipa City at saka buong probinsya ng Batangas, lalo itong programa ninyo na matawag natin acceptable na ito sa ating mga masa, yung APAP Batangas. Thank you very much, Caben. Nakalimutan ko palang i-acknowledge si Butch Nares. Pwede ba, Caben, na pakilala muna yung mga kasama natin dito, kahit yung mga official po natin? Maraming pong salamat. Dito sa Lipa City ngayon, may mga organisasyon natin ng Bantay Bayan Foundation Incorporated. Ang aming bagong naitayo natin ito na chapter chairman sa panguna ng ating butihing Tony Lunar, no? Ito yung ating kuwan ngayon na pinaka-chairman dito sa Lipa City.
At kayo, nationwide kayo, di ba? Opo, nationwide. Okay, mamaya ho, pag-uusapan po natin yung tungkol po sa Bantay Bayan. But sa ngayon muna ho, ay tutok muna po tayo sa Philippine Air Force sapagkat narito po ang Assistant Chief of Air Staff for Plans and Programs, si Colonel Molina. Sir, pwede bang mabigyan nyo kami ng balita kung ano po ang nangyayari ngayon sa Philippine Air Force at tungkol po sa mga plano na bibili natin at kung saan po ang direksyon ng ating Philippine Air Force? Thank you, Jerry. Ang Philippine Air Force po ay nagpalit ng liderato noong January 10 this year. Nagsalin po ang liderato from General Oscar Rabena to General Lauro Catalino G. de la Cruz. At nakakatuwa po ang nangyari dahil ang Philippine Air Force ngayon ay marami na ang plano, marami na ang developments. Kung maalala ninyo ay dati ay nag-emphasize tayo sa core values. Tinatawag niya na INSTEP, core values of integrity, service above self, teamwork, excellence, and professionalism. Ngayon naman po ay paglilinangin panglalo ang core values, pero ngayon ay magkakaroon tayo ng developments, capability developments. Ibig sabihin po nun ay dahan-dahan na nating i-build up ang ating strength, lalo na sa ating territorial defense. From internal security operations, tayo po ay magta-transition sa territorial defense sa lalong madaling panahon. And this is because of the emphasis, no less, of our President. At nabigyan nga po niya ng tiwala ang bagong Commanding General na si General de la Cruz. So yun ang pinakamagandang development ngayon, Jerry. Sir, kahapon, o kahapon sir, mayroong lumabas sa dyaryo, halos sa mga 4 na dyaryo ata po yun, na mayroon pong i-allocate na 70 billion pesos o ata para sa acquisition ng mga bagong assets para po sa AFP. At mayroong identified about 46 projects na kinakailangang matapos bago matapos ang buwan ng July. Dito ho ba sa mga identified na mga projects na ito, and out of the 70 billion ho, ay malaki ho ba mapupunta sa Philippine Air Force? Malaki. Siguro aabutin tayo ng mga 20 to 30%. Napakalaki kaya nga napakaswerte ng Philippine Air Force dahil karamihan ng mga capability acquisitions natin ng Armed Forces of the Philippines ay mapupunta sa Philippine Air Force. Just to give you a good perspective, Jerry, at sa ating mga nakikinig po, ang ating modernization program ay nagsimula pa noong 1995. Nung naipasa ang Joint Resolution 28, yan ay ang taong 1996. Natapos ang modernization program natin noong 2010. Sa loob ng 15 years, out of the 331 billion na dapat nakuha natin, because of so many other security concerns, ang nai-release lang po sa atin ay 31 billion. Pero si President po, in 1 year alone, nakapag-release po siya ng 32 billion, which is 1 billion more than the 15 years. Yung sinasabi ni Jerry na lumabas sa dyaryo ay may humigit kumulang 70 to 75 billion dapat yan. And that covers not only future projects, it also covers past projects. Kasi tinanong ni President na ano ba talaga ang pwede kong may tulong sa Armed Forces. At ang sinabi ng Armed Forces ay meron pa kaming mga backlog na projects na hindi pa nagagawa. So, nagsimula po yan year 2000. So, ibig sabihin, magmula 2000 hanggang 2016, hanggang matapos ang term ni President, doon ibubuhos yung modernization funds and upgrade funds na yon. Yan po ay nakahati sa 5 clusters. Merong 2000 hanggang 2009 cluster group.
merong 2010 group of projects, merong 2011 group of projects, merong 2012 hanggang 2016 group of projects, at meron pa tayong yung projects na tutulungan naman tayo ng Department of Energy. So, napakaganda ng magiging kinabukasan natin ng Armed Forces. Sir, bago ko po ibigay ang microphone sa aking mga kasamahan dito, ay tanong ko lang po sir kung pag itong 70 billion nito, or yung sasabi niyo po na 70 to 75 billion ay magmamaterialize up to 2016, ano po ang magiging mukha po ng Philippine Air Force dito? Ano po ang pwedeng asahan po ng ating mga nanonood at mga nakikinig dito po sa 75 billion para po sa Philippine Air Force? Para sa Philippine Air Force, nagsimula na tayo nung isang taon, nakakuha tayo ng mga makabagong trainers, mga jet trainers. Nandito lang po sa Lipa, nakatanggap tayo ng 18 trainers. Mas marami ang matatanggap natin ngayong mga helicopters naman. Magkakaroon tayo ng tinatawag na combat utility helicopters this year. At magkakaroon tayo ng mas magandang capabilities for combat support sa ating surface forces. Maliban dyan, magkakaroon tayo ng engineering equipment, na major equipment, dahil kailangan yan sa ating internal security operations, particularly doon sa bayanihan. Sa halip na gamitin natin ang mga armas natin, ang weaponry natin, gagamitin natin yung ating mga engineering units with their major engineering equipment, mga heavy equipment. At meron tayong pinag-aaralang ma-acquire ng mga radars na siyang tutugon naman sa pangangailangan natin dun sa West Philippine Sea. Kinakailangang makapagtatag na tayo ng kakayanan para makita natin ang mga surface developments dyan, lalo na sa Western Frontier, kasi alam natin na ang West Philippine Sea ang source ng tension, dahil napakadaming mga pumapasok na mga hindi natin kilala. Maliban dyan ay dadalawa ang very important na areas sa Pilipinas na na-identify ng DOE. Ang number 1 ay ang West Philippine Sea, at ang number 2 ay ang South Sulu Sea. Yan yung most strategic, top 2 strategically important places. Kaya dinidevelop natin ang kakayanan ng Philippine Air Force to actually fly over and expand our maritime domain awareness na tinatawag. Siguro ay marami tayong pwedeng pag-usapan tungkol sa kakayahan ng Philippine Air Force at sa pagde-develop ng kakayahan ng Philippine Air Force. Pabayaan sana ninyo mag-deviate ako doon sa military aspect. At iniisip ko, sapagkat ang Lipa at ang Batangas ay host ng ating training base, which is Fernando Air Base. Ano sa inyong bagong plano? Ano ang magiging epekto ng bagong plano ng Philippine Air Force sa galaw ng ekonomiya dito sa atin sa Batangas? Napakagandang tanong, Engineer Ding. Hayaan nyo muna akong pagpaliwanagin tungkol sa strategy ng Air Force. At ito po ay napakahalaga. Nung nag-assume po ng command ang ating bagong commanding general na si General De La Cruz, si Sir Larry po ay dito rin. Matagal po siya sa Fernando Air Base, by the way, sa AETC. Kilalang-kilala natin yan. Kilalang-kilala ninyo yan. Dineclare po niya na ang battle cry na Power Up. Power Up stands for of course, POWERUP, Pero para kumpleto po, ang tawag ay Power Up PAF or Power Up Philippine Air Force. Ito yung pagbibigay halaga sa pangangailangan natin para
para mag-migrate na tayo mula sa internal security concerns hanggang doon na sa territorial defense. At hindi lang yon sa pagpapatatag sa ating internal processes. Ang letter P po doon ay, ang ibig sabihin ay press on for territorial defense. Napaka-importante po nun. Kailangan tulungan natin ang Navy, ang ating DOE para mabigyan ng mas malaking capability para ma-sense ang environment. So that's press on for maritime, for territorial defense and maritime security. Ang pangalawa po is O. Yun naman po ay orchestrate and support activities for all-out peace. Yun po yung bayanihan natin. Yun ang IPSP natin. Yan. So, lahat ng gagawin ng ating mga local agencies, kagaya ng mga naririto ngayon, pasok po siya dun sa orchestrate. Ibig sabihin, hindi lang kami magsusupport, kundi kami din ay mag-i-initiate at mag-organize at magsisynchronize ng activities at efforts para lalong mapaigting natin ang internal security natin at ang peace efforts natin. Ang W naman po, ang pangatlo is watch and seize the golden hour in disaster response. Dati-rati po ang Philippine Air Force ay nagre-respond lang. Pagka tinawagan ninyo, nariyan yung ating 505, ang ating mga angels in Tangerine na tinatawag, ang ating mga Mercy Angels. Pero hindi pa tayo marunong mag-aral at mag-analyze kung anong itong tinatawag na climate change. So kinakailangan isama mo yung climate change adaptation practices, sasama mo sa LGUs, at pagkaalam mo kung nasaan tatama ang bagyo, for instance, or paano ang sea level rise, o ang sea surge, o kung gaano ang rainfall, ang precipitation level niya, kung ano ang mga areas na pwedeng doon magkakaroon ng flooding, doon pupunta na yung ating mga response units ng Philippine Air Force along with the others. Kaya sinasabing watch and seize the golden hour. Ang golden hour pala ay yan ay isang term na ginagamit sa medical services tsaka sa karamihan sa emergency response. Ibig sabihin, pagkatapos ng isang takdang oras, halimbawa 48 hours, people start dying siguro by the hour pagka hindi ka dumating. So, kinakailangan nandun ka. Ang E, letter E is engage everyone. Engage all stakeholders in national development. Again, ito sama-sama, tulong-tulong tayo dito. Dati-rate, ang Philippine Air Force engineers, ang ating mga reservists, ang ating 7th PAW, pumapasok siya sa mga lugar, tumutulong sa pag-pave ng roads, paggawa ng kalsada, pag-build ng school buildings, na kulang ang coordination. Minsan hindi na nakikipag-coordinate sa halimbawa sa local government, sa barangay, sa civic organizations kagaya ng Rotary Club or kahit sa simbahan. Ngayon, isasama na natin sila lahat. Kaya engage all stakeholders in national development kasi kasama tayo doon. And that even covers yung sa environmental balance and protection. So, halimbawa, ang DNR, pagka kinakailangan natin ng cloud seeding, kailangan mag-propagate tayo ng mga pananim, mga mahogany na yan, pwede mo namang gamitin ng helicopter. So, we have to engage everyone. Ang R naman is, ang tawag dun is, respond to international commitments with honor and distinction. Ang Philippine Air Force kasi, kagaya ng ibang sangay ng armed forces, nagpapadala siya. Meron tayong international commitments. Nagpapadala tayo ng peacekeeping forces. Even last year, we sent over 220 officers and enlisted personnel sa Haiti, sa Israel, Syria, sa Ivory Coast. Nagpadala tayo even sa East Timor. Marami, mga 7 to 8 countries ang
pinadalhan natin. Kaya lang, kinakailangan na hindi lang tayo nagpapadala ng mga Philippine Air Force officers, kundi nagpapadala tayo ng talagang dekalibre. Those who can bring honor and distinction to us. So, yan ang respond. So, power, ano? Yung up naman is, ang haba ko mag-explain, ano? Unleash reform initiatives. Kasi ito yung tuwid na daan ni President. Ang sabi ni President, kinakailangan sumunod tayo sa tuwid na daan. At ito ang pagtutugon ng Philippine Air Force. We're unleashing reform initiatives in force level command and control, training and support. Ibig sabihin, puro na siya internal processes. Ito yung anti-corruption measures natin, pagpa-file ng SALN, lahat ng mga transparency standards and measures, ginagawa natin yan. So that's U. Yung P naman is propagate DSOM. Yung DSOM ang isang napakahalaga ngayon na discipline sa Armed Forces of the Philippines. Ang tawag dun po ay Defense System of Management. Ang Defense System of Management, siya na ang vehicle ngayon kung paano nagkakaroon tayo ng capability building. Yung sinasabi natin na pondo na ibibigay ni President, actually it covers more than 130 projects. Pero binago na po natin yung paraan ng pamamalakad. Hindi na yung tinuturo-turo na, eto, gusto ko tangke o gusto ko eroplano na to. Sasabihin nung kahit sino-sinong politician. Ito ay dumadaan sa assessment teams. Mga napakabatang mga opisyal, pumupunto sila, gumagawa sila ng market studies, they go abroad, tapos i-compare nila yung mga defense articles, pupuntahan mismo nila yung source. Halimbawa, ikaw ay taga Lockheed Martin, pupuntahan ka namin, titingnan namin ang sustainability mo. Kaysa yung noon, pag sinabing, ako ho ang authorized dealer ng helicopter. Tapos pag naalaman mo, nandun lang pala sa garahe, yung kanyang opisina sa abroad. Kaso hindi mo pinuntahan. So, eto po yung DSOM. So, tinuturuan natin yung lahat na dumaan ka na dito sa Defense System of Management kasi napaka proper na ngayon. Napaka-detalye, para siyang circuit board pag tiningnan po ninyo. And it really protects the government's use of resources. So, tapos na tayo sa power up, meron pa pong PAF. Ito naman internal sa Philippine Air Force. Ito yung project the core values. Bawat organization, bawat business, bawat government agency, may sinasabing core values. So, sinabi ko kanina yung in-step core values. Pero ngayon, alam na ng lahat, kailangan nang i-project yan sa labas. Para maintindihan ng tao na tayo hindi abuso, tayo talaga ay pwedeng asahan ng taong bayan. Yung A naman is advocacy. Advocate air power. Ang problema po sa atin, kulang ang air power consciousness natin, kulang ang air power literacy na tinatawag. Sa United States, pagka may nakawan, ano ang tinatawag kaagad? Meron ka kaagad na eye in the sky, may helicopter kaagad. Kaya niyang sundan sa TV, sa monitor, makikita mo tumatakbo yung magnanakaw, ano? Sa atin, pagka may konting traffic problem, nakakalimutan na lang, actually kailangan natin ng eye in the sky din. In a lot of ways, from simple crime to tracking developments dyan sa marine resources natin, sa ilalim ng dagat natin, kailangan mo ng Philippine Air Force. So, kinakailangan ng advocacy ng air power. At ang huli is F, focus on results. Implement APP properly. Ibig sabihin nun, implement natin yung annual procurement plan. Walang lilihis doon, walang kukuha ng pera sa kaban ng bayan na nanggaling sa iba. So, very important yung mantra natin, yung battle cry na power up path. At pag sinundan lang po natin to Engineer Ding, siguradong meron kayong makokonektahan. Kasi yung power up already contributes to the 7 mission areas. Ang 7 mission areas po ng AFP, number 1 is territorial defense. Pangalawa po yung ISO, internal security. Pangatlo po yung HADR, yung humanitarian assistance and disaster response. Meron po tayong yung international commitments, may national development tayo, meron tayong force level command and control. Lahat po tutugunan po yan.
So napakaganda po ng nangyayari ngayon sa Philippine Air Force ngayon kasi meron na po siyang political will. Ang government din po natin may political will magmula kay President, kay SND, kay Chief of Staff. Tapos ngayon natatranslate na ngayon ang mga plans and policies and strategies sa CGPAF. At hindi lang yon, may pondo pa tayo. At hindi lang yon, hindi lang tayo may pondo, meron tayong program, may Power Up PAF na tayo. May sarili tayong implementing strategies at nakikita natin na meron talagang alignment. Kaya very confident po tayo ngayon sa Philippine Air Force, Engineer Ding at Jerry. Magandang gabi po, Colonel. Sa mga binanggit po ninyo, parang masasabi ho namin na mapalad po ang Batangas sapagkat unang-una nandito po ang Fernando Air Base. At sa mga darating na puntong yan, ay the more na siguro magiging active ang Air Force dito po sa Batangas at mapapangalagaan po ang security, yung aming usapang pangkapayapaan at usapang pangkaunlaran ay palagay po makakamtam namin sa tulong ng ating armed forces. At siguro din po sa pangyayaring ito ay maaaring tayo handang-handa na, magiging handa tayo sa mga darating na mga disaster at saka yung panganib na manggagaling sa labas at sa loob ng ating bansa. Ang isa ko lang po sanang medyo ako'y curious, Colonel, ay di ba ho tayo meron nung tinatawag na USAID? Yung pong binibigyan tayo ng military aid ng USA, yung ba ho bukod dito sa budget na binibigay ng ating pamahalaan? Yun po ay bukod at yun pong USAID ay kasama po yun talaga sa ating agreement bilang Mutual Defense Treaty Partners. Pero yung USAID pong yun ay hindi po siya dapat USAID ang tawag. Hindi naman po, wala po tayong tinatawag na USAID. Yun pong USAID ay noon pa. Meron po silang binibigay na assistance lang sa atin. At hindi naman po siya gaano kalaki. Ang nakakatawa nga po ngayon is si President mismo, siya na ang naghahanap ng funding resources para sa AFP mismo. Kumbaga noon, siguro ay kailangan tulungan tayo dahil mahina tayo. Ngayon po ay malakas na tayo, lumalakas na tayo. Kaya hindi po tayo nakaasa doon. Kumusta po naman kaya yung kaalaman ng ating mga piloto kumpara sa mga piloto ng mga developed countries? Mas matapang ang piloto natin. Ang ating piloto ay napakadaming alam. Dahil tayo ay nag-aaral ngayon kung ano talaga ang dapat nating matutunan. Because we need to modernize our fleet. We need to first modernize our mindset. Babaguhin muna natin yung magta-transition muna tayo sa ating attitude. At dahil nga doon, meron na tayong grupo ng mga piloto ngayon na pinag-aaralan talaga yung anong maganda para sa ating, for instance, territorial defense. Iniisa-isa nila yan, hinihimay nila kung ano ang mga pwedeng gamitin natin. Meron tayong mga piloto din na ang pinag-aaralan lamang ay ang disaster relief and response aircraft. Yung mga search and rescue, kung paano mo gagamitin ng radars, paano mo hahanapin ang mga taong naiiwan pa dyan sa dagat, for instance. Marami po tayong piloto ngayon ang pinag-aaralan ay simulators naman. Tinitingnan nila kung ano ang pwede nating makuhang simulator para lalong ma-improve ang ating safety margins. Dahil pagka naman lumilipad ka lang, ay pagka na-aksidente ka, sayang. Pero kung meron kang simulators, kahit makasanda ang crashes ka, buhay ka pa rin. So, kung sa kaalaman po at kung itatapat natin sa Western, hindi naman ho tayo pahuhuli. Pero kung sa experience naman po, using new aircrafts, medyo dehado tayo doon. Kasi wala tayo nun. So, ang tanong po ninyo is kaalaman. Kaya, pero kung sa experience naman sa internal security, walang tatalo sa atin. We have one of the longest running insurgencies in the world. Napakaganda ng experience natin sa counterinsurgency.
Yun nga lang, minsan hindi bagay at hindi angkop ang ating kakayanan doon sa challenge, sa insurgency challenge. Magandang gabi po, Lipa at Santo Tomas. Napakaganda ho ng mga plano at plano ng ating presidente at ng ating pamunuan ng Philippine Air Force. Napansin ko lang po kanina ng inyong mga ini-explain with all the achievement at mga plano pa ho, ay para hong wala ho nakatuon doon sa mga enlisted personnel natin na umiidad. At darating ho panahon na sila ho ay magre-retire at siyempre ho mawawala ho sa serbisyo. Siguro ho meron ho tayong mga paghahanda para naman ho sa ating mga sundalo. Ako na ho ang kukuha ng sagot. Pagkat yan ho yung aking pinag-aralan nung aking nasa J1. Actually po, for implementation na ngayon, at iniumpisa na yung tinatawag nating Transition Assistance Program. Sa programa pong ito, pinapa-implementa ng ating armed forces ngayon, lahat po na magre-retire o lalabas sa serbisyo honorably, ito po yung walang mga kaso, sila po ay po-process natin hanggang sa magkaroon sila ng trabaho sa labas. Madalas sabi po, magkakaroon tayo dyan, ito ay center, magkakaroon isang center, kung saan mga lalabas sa sundalo ay magkakaroon ng assessment muna, guidance and counseling, tapos magkakaroon ng aptitude screening, and then training. Sa training, kasama po dito kasi kung magtatrabaho ka sa labas, ang una-una ang hinihingi ng mga corporate companies natin, mga kumpanya sa labas, ay resume. Hindi ho marunong gumawa yung mga sundalo niyan. Ang bibigay SOI, Summary of Information. So tuturuan sila nito, tuturuan manamit para sa interview, at tuturuan paano sumagot sa interview. Ang pangalawa ho, papasok sila sa training kasi tayo ho sa ngayon ay meron tayong mga organisasyon kung saan nakakapag-training na. Katulad si Master San Maurial dito, ng CRS, magre-retire na ho ito. Palagay ko, nag-aral na ito sa TESDA. Meron ho tayong Oplan Galak kung saan binibigyan ng, magre-request ang sundalo ngayon, ay bibigyan siya ng 6 na buwan na schooling kung saan niya gusto para sa kanyang skills training. Ang kadalasan po nito, ipinapasok natin sila sa TESDA kasi meron ho tayong nationwide MOA, buong bansa ho ito. Kahit na nasaan yung sundalo natin, kung saan TESDA pinakamalapit, doon po siya pwede mag-training ng skills katulad ng automotive, ng welding, kung anong skills ang kaya nilang ibigay at gusto niyang matutunan. Meron po rin tayong mga alay sa kawal program at meron din sa PhilSBet kung saan ay nagbibigay po rin sila ng training. Ngayon, kung makapag-training, especially sa TESDA, pag TESDA graduate ka, meron kang POA certified na Certificate of Training. Kung meron ho kayo niyan, priority kayo sa abroad. Kung may pangangailangan sa abroad. At kung makatapos po sila ng mga training nito, meron pong mga kumpanya tayong kukunin kung saan dito sila i-refer natin para sila makapagtrabaho. Yung gusto ng security, pasok natin sa mga security companies nang hindi ho napapabayaan yung kanilang buhay, paglabas o paghubad nila ng kanilang uniforme. Sapagkat sa ngayon, ang nakikita po natin, yung kung aasahan lang ho yung pensyon, ay hindi ho ito sapat para buhayin ng pamilya. Tandaan po nung ating mga magre-retire, na yung pensyon ay para lang sa kanila yon, para mabuhay sila ng maalwan. Pag retire nila, hindi kasama yung pamilya doon. So, kailangan pa ulit nila magtrabaho after retirement kung meron pa silang pinapaaral na anak. So, dito ho pumapasok yung ating Transition Assistance Program. Magtanong lang ho sila sa kanilang mga adjutants, no? Service adjutants. Kung hindi ho, magpunta kayo doon sa amin, sa mga magre-retire na, magpunta kayo sa ating Office of the Adjutant General sa Camp Aguinaldo at kayo aming gagabayan. Maraming salamat. Meron po hong isa. Pwede ho kayang isama na rin natin sa program nyo. Suggestion lang po. Kung training din po sa small and medium enterprise. Kasama ho yan. Kasi doon ho sa training natin sa Transition Assist Program, hindi lang ho skill. Yung gusto hong mag-business,
tutulungan doon. Tuturuan. Ito po yung konsepto ng ating Transition Assistance Program. Sa kalukuyan po ito ay for implementation na. Thank you very much po, sir. Mga kaibigan, isa pa ho sa ating bisita ngayon ay kilala po sa buong Armed Forces. Sapagkat kung babalikan po natin yung kanyang kwento kung paano niya po itinayo itong kanyang grupo na Bantay Bayan. Hindi ko alam na ang Bantay Bayan pala is napaka-active dito sa Lipa City. Ang akala ko sa Metro Manila lang at sa Mindanao. Ngayon pala is ito nakita niyo mga kasama niya dito. Ito yung ilan lamang sa mga members po ng Bantay Bayan. But bago pa natin pasukin ang Bantay Bayan, ay maaari siguro na bigyan mo natin ng backgrounder ang ating mga nanonood, ang ating mga nakikinig, kung paano nagsimula ang Bantay Bayan at sino si Ka Ben Caralde. Ka Ben? Ay, maraming salamat, Colonel Samudyo, sa ating mga kasamahan po dito sa APAP Batangas. Ang pinaka-foundation nitong Bantay Bayan, no, na inorganize po natin, isa po itong NGO o non-government organization. Ang nag-start lang po ito dahil sa mga pangyayari sa buhay, no. As backgrounder, ako po isang negosyante from Mindanao, no. Ang dami kong mga negosyo nung araw sa Mindanao. Pero it come to a point na yung father ko, isang barangay captain, dahil sa kanyang tulong sa ating military at kapulisan, ay napaslang po ng mga tinatawag nating New People's Army. So, after the death of my father, nakita kong there is no justice, no? Kahit na nga military, police ang kanyang barkada, pero walang justisya. So, I was forced to organize the first vigilante group in Mindanao. There were 20 of us who were victims of the NPA atrocities. So, dahil ang pinaka-objective namin is revenge, so ako po yung bili lahat ng mga firearms namin, no? Pumasok kami bilang ICHDF nung araw to legalize our firearms. So, inabot po kami ng more than 3 years. Yung pumatay ng father ko ng mga NPA, napatay rin namin. So, nagkaroon ng mga operation. The first ambush that daanan po namin, 4 ang casualty ko. Second ambush, 9 ang casualty ko. So, it come to a point na yung nag-ambush sa amin, ambush rin namin, pero ang nakita kong punto, kapwa Pilipino nagpatayan. So, ito na, yung nakita namin how the Communist Party of the Philippines organized our society. How they were able to organize the Barangay Revolutionary Committee, the urban centers under the National Democratic Front. We used the same strategy but different ideology. So ito ngayon, ang Bantay Bayan Foundation, which serves as matawag natin na support, no, sa ating Armed Forces of the Philippines. Kasi ang nakita namin, itong katahimikan ng ating bansa o peace and order ng ating bansa ay parang malaking aquarium. Makita mo dyan sa aquarium, may isda, may tubig. So yung isda representing our Armed Forces of the Philippines, ating Philippine National Police, ating local government units. So mataba na isda yan dahil may sahod sila. Ang tanong natin, yung mataba na isda, paano sila mag-survive? They need to have water. So tubig. So, ang gira ng bansang Pilipinas ngayon is agawan ito sa tinatawag natin na masa. More particularly, we are an agricultural country, 76% of our population are farmers. So, dito ngayon ang labanan sa tinatawag nating propaganda. So, ito, ang Bantay Bayan, na-organize po namin ito to serve na magkaroon ng tubig ang ating pinaka-only legal na armado sa Pilipinas, itong Armed Forces of the Philippines at saka Philippine National Police. Dahil nakita namin ang situation, no? I just came from Mindanao. We have organized nationwide Bantay Bayan. We have almost 5 million members nationwide.
So ito lang ang nakita kong solusyon para sa ating problema sa insurgency. And right now, ang nakita ko, based on our analysis nationwide, napaka-critical po ng ating peace and order situation. Ang bansa natin ngayon sa Pilipinas, makita ko na medyo what had happened in Vietnam, in Indonesia, in Nicaragua is right now happening in our own country. Kaya kanina, yung presentation sa ating Air Force kanina, we have modernized our Air Force, no? Pero sa nakita ko, at least medyo swerte rin tayo sa ating Air Force dahil hindi naman sila nag-rely talaga doon sa tinatawag natin na firepower, kasi sa nakita ko sa ating Armed Forces ngayon, for so long a time, ang kanilang program is body count mentality and firearms recovered. Pero based on the history ng insurgency worldwide, hindi nga tayo nanalo. Ang Amerika itself, yung pumasok, sa South Vietnam itself, pumasok ang Amerika, pumasok ang komunista. Almost 500,000 US troops equipped with modern, sophisticated military hardware. No, mga satellites, camera, lahat-lahat, moderno ang armas ng Amerikano. Ang tanong ko, sinong nanalo sa Vietnam? Amerikano o komunista? And right now, it is happening in our country. Nakita ninyo ngayon, television, ito, nakapokus ang ating Senate ngayon. First time in the history of the Philippines, na ang Senate, Judiciary, Legislative, and Executive ay nagira na po. Bakit nagkaganito ang ating bansa? Kaya itong program namin sa Bantay Bayan, we are relying more on educating the people. Kasi itong kalaban natin, kung tingnan mo, napakatuso talaga nito. Imagine mo, we have a lot of religious leaders, pare, madre, pastor, 14 years in seminary, reading Bible every day. Bakit may mga religious leaders tayo ngayon? Armalite at 45 na ang ginagamit. So yung pamaraan nila, na kahit sino, to include our Armed Forces of the Philippines, siguro imposible sa inyong pananaw na ang isang Armed Forces General maging NPA General. But it happened in Negros. We have General Harke. Kasama ko yan sa Negros. Kinakanyon yung NPA. Na 105 yung 1 NPA. But how come ngayon, nasa kilusan na siya ng rebelde? So itong kalaban natin, hindi ito basta-basta. When in fact, right now, ang nakita ko, nationwide, nakita ko, we have practically organized all sectors of our society sa ngayon. Ang programa ng Communist Party under the People's Protracted War Strategy, join the government to destroy the government. Nandyan na po sila sa ating gobyerno. I'm referring, kasi ang gira na ito, we have to rely on our providence sa ating Panginoon. Nandyan sa Bible yan, seek ye the truth and the truth will set us free. Katotohanan. Sino ang nandyan ngayon? Bayan muna. They are now with the government. They have successfully joined the government under the party list program. So anong nangyari ngayon? They were now able to influence the lawmaking body. Paano nila influence yung lawmaking body? Maraming takot ngayon na local government units na makipaglaban sa mga rebelde. Bakit? Pagdating sa eleksyon, hindi sila makakuha ng permit to campaign. Kung magtulong sila sa military at police. So, kung tingnan mo sa ating bansa, kung ang local government units na pinaka-foundation ng ating gobyerno matakot sa kalaban, what will happen to our country? So, critical ang sitwasyon ng bansa natin. Ang nakita namin na it is only through education. Pasalamat tayo ngayon sa ating armed forces because they have shifted to matawag natin na IPSP o Plan Bayanihan. This is a program, ang intention nito
is for more on development instead of body count mentality. So ito nga ang kuha namin sa Armed Forces ngayon, na pasalamat tayo na in spite na nagkaroon tayo ng modernization sa Armed Forces, pero hindi nila pinabayaan itong developmental aspect para sa ating masa. So ito lang ang may share namin sa programang ito, dahil itong Up Batangas, in reality ang the whole province of Batangas, nakita namin is practically well organized also sa kalaban. Ilang munisipyo na ba sa province of Batangas ang na-attack ng NPA? And remember, sa isang probinsya, pag nag-atake na sila ng munisipyo, nagpaalam yan na ang masa organisado. So dito ngayon, sa problema na ito, it's never a solution, no? Na sinasabi nating patayan. Patayin mo yung isang NPA, 5 anak, 5 kamag-anak, times 10 na ang kalaban natin. So what is important ngayon, dito sa ating Air Force, nakadevelop sila ng program sa ating A7, more on tinatawag natin na community development program through educating the people kung sino ang kalaban. Very critical ito, kaya we hope na some other businessman in this province, kasi nakita ninyo ang programa ng kalaban is destruction of our economy. Ang pinaka number 1 na poste ng ating ekonomiya is agricultural post and industrial post. But sad to say, ang kalaban natin, they were able to successfully destroy the post of our economy. We are an agricultural country, but sad to say, nagpila na po tayo pagbili ng bigas. Noong araw, ang estudyante sa Asian countries, dito sa atin nag-aral, UP, Los Baños, Laguna, ngayon doon na tayo bumibili sa kanila. So yung industrial post natin, nakita namin parang naanay na ito. Pagdating sa industrial post, we have the Calabarzon. Tingnan ninyo, almost 60% sarado na po. Bakit? Because of this militant union, lalo na itong KMP, KMU at saka BMP. Ang problema, they were able to successfully destroy our industrial post, pero may programa bang gobyerno how to counter this? Yan ang nakalulungkot na sitwasyon sa ating bansa. So we hope na through this program, we can agitate the business sector in this area, the religious sector in this area, dahil religion is never a guarantee na hindi tayo makuha ng mga communist party. May mga komentaryo sa ating mga seminars na imposible daw makuha ang Pilipinas sa komunista dahil karamihan sa atin ay Romano-Katoliko. Sabi ko, kung tayo sa Pilipinas, 95% Roman Catholics. Ang Nicaragua is 99.9% Roman Catholics. Bakit bumagsak sa komunista? It's because of the religious sector. Ngayon, tingnan ninyo ang kulay ng religious sector sa Pilipinas. Saan ba sila nakapusta? So, yan ang dapat natin na tandaan, na sana it is a challenge for religious leaders in this province, na sana maintindihan nila ang kalagayan kung paano yung isang religious leaders mapunta sa revolutionary struggle. We have Father Balwig, Father Pang Fernandez, ang daming mga pare na naging biktima sa kanilang panglilinglang. So nakita ko nga, it is through education. And this program, Up Batangas, napakalaki ng mission ng programa na ito dahil media plays a vital role in this crusade. So we hope and pray na sana through people power, no? Kasi kung minsan may programa tayo yung matuwid na landas. Ang problema diyan, kung doon tayo nakasakay sa isang sasakyanan sa matuwid na landas, baka ang parking diyan ibang klaseng parking, ha? Baka papunta tayo sa parking na nangyari sa Vietnam o Indonesia. We hope na through this program, we can enlighten the people. Kung mayroong mga religious leaders dyan, mayroong mga business sectors dyan, mga student leaders dyan, na willing to avail of our program, libre po itong ating seminars about
the enemy, kung paano sila nag-operate. So you can contact the program director dito, and then you can invite us. Kasi ang nakita ko, ang solusyon lang dito ay edukasyon. Tanungin ko lamang po sana, ito pong mga nakikita namin dito ay mga kababayan namin, at lalo na si Gunong Tony Lunar ay alam naming nasa sa City Public Order and Safety Office, at alam ko siya ay aktibo sa public order. Pwede po bang malaman namin kung ano ang kaugnayan ng ating mga kababayang naririto sa Bantay Bayan? Sino po pwede po bang ipakilala niyo ang ating mga kasama? Ayan, through our local chapter, sir, in Lipa City and the province of Batangas, ang pinaka-objective natin dito is educate, organize, mobilize, and develop the people para magkaroon tayo ng tinatawag na insurgents-free province. So yan nga, kaya itong mga member natin dito sa Lipa, we are educating them about the modus operandi of the enemy para sila mismo maging self-reliance in terms of economic activity, in terms of security, and educating our people. Okay, Ben, maganda yung layunin ninyo at kami umaasa na itong na-organize yung mga members dito sa Lipa ay tuloy-tuloy na magkakaroon ng pagkakataon na makipag-ugnayan din sa ating mga kasamahan dito sa APAP Batangas para sa ganun ay maging tuloy-tuloy yung ating pag-ugnayan. And then, pwede nating pag-usapan kung paano tayo magiging isang very responsive na organization para sa pagtulong sa ating programa sa ating pamanaan at kung paano pwedeng makatulong itong mga grupo na ito sa ating mga itutulak na kapayapaan at kaunlaran sa ating lalawigan. Sapagkat ako'y naniniwala na kapag ang isang organisasyon ay konektado sa mga tao na mayroong stake doon sa pagpapatakbo ng programa ay mas nagiging tumataas yung na-empower natin sila at mas nagiging productive sila. So I hope na itong pagpunta nyo rito sa APAP Batangas ay hindi ang magiging last but ito ay maging simula ng tuloy-tuloy na pag-uugnayan at nais naming i-offer yung aming programa na kung ang inyong president ay dito sa Lipa is willing to join us regularly in our forum ay alam ko ng ating mga kasamaan dito ay hindi naman tatanggi na i-welcome yung ating mga kasamaan, di ba, Past President Ding? Sigurado yan na Colonel Jerry, at ang usapang pangkapayapaan ng APAP Batangas ay natayo po ito sapagkat sa aming isip ang ating community, ang ating pamayanan ay tayo ay lahat tayo ay mayroong stake. Kaya yung iniisa amin gaya namin civilian, hindi namin tinatanaw ang insurgency at saka yung military as magkalabang parte, kung hindi ang iniisip namin ay mga kababayan. At tayo ay dapat ay magkaroon ng usapan at unawaan upang maisulong ang kapayapaan at kaunlaran. At lahat po tayo ay dapat ay stakeholders dito. At para naman kasarapang mabuhay na tayo ay pare-parehong kampante ang kalooban, payapa, at pare-parehong malayang naghahanap buhay. At yan po ang layon ng ating programang APAP Batangas. Okay, Kaped? Sa ganang akin, nakita ko ang pangalan ng ang inyong name ng inyong organisasyon, Bantay Bayan. Para sa akin, ang isang bayan ay binubuo ng lahat ng sektor. Nandyan ang masa, nandyan ang mga negosyante, nandyan ang mga sundalo, pero nandyan din ang pamahalaan. Kaya lumalaganap sa atin ang insurgency dahil nagkakaroon ng mga tinatawag na injustice at naghihirap ang tao. Ang ibig ko sabihin, kung magkabilang parte ay nagpapaligsahan upang makuha ang simpatiya ng masa,
Kaya ang ang isang layunin ng Bantay Bayan ay tingnan kung anong kalabisan na makabilang panig. Kung ang ating pamahalaan ay umaabuso, ay dapat bantayan at padama sa kanilang pagkakamali. Kaya napaka-importante ang simulain ng mamamayan, yung tinatawag na concern para sa akin. Para sa akin, makabilang panig may pagkakamali. Sapagkat kaya lumalala ang problema, ay yan ang nag-ugat simula pa nung una. Hindi lalaki ng ganyan ang gusot sa ating bayan kung hindi may pinagmulan. Pero, di pagkakataon pa para tayo masenso. At yan ay nasa atin lamang. So, maraming salamat. Kung mayroon pa mga tanong, kasi mayroon tayong dalawang guest po dito, si Colonel Guillermo Molina at saka si Caben Caralde. Kung ang ating mga kasamahan dito, especially sa mga members po ng Bantay Bayan dito sa Lipa, may tanong kayo sa dalawang guest natin, pwede kayo magtanong. Or kaya kay Colonel Rolando Junco, ang pong Adjutant General, binibigyan namin kayo ng pagkakataon na magtanong sa kanila. Wala na, sir? Jerry, Engineer Ding, gusto ko lang pong magdagdag, mag-react at magdagdag sa sinabi kanina ni Dr. Caralde. Napakaganda po nun. Yung patungkol po dun sa education, siguro kinakailangan talagang maliwanagan natin because yan po ang pinakamalaking budget sa atin. At ang bawat LGU, bawat pamayanan, bawat community, merong katungkulan sa paglilinang ng kaisipan ng bawat isa sa atin, lalo na mga bata. Alam po ninyo, naging TOG-5 commander ako. Ang TOG-5 po ay sa Bicol. Diyan din po kami nanggaling ni ni Jerry. Nung nandun po ako, nalaman ko na hindi talaga military solution ang kinakailangan sa insurgency. We'll never win. Hindi po tama yon because iminamatch mo yung political ideology at methodology doon sa isang military solution na napaka-limited. Ang nangyayari lagi doon, throughout history, umaasa ang taong bayan sa military. Ang ginawa po doon ng governor sa Albay, si Governor Salceda, when he inherited some scholars, sabi niya, siguro pwede ako magsimula rito. Ang sinabi niya po niya sa akin, Colonel, hindi ako naniniwala sa inyo. Naniniwala ako sa education. Nung siya'y naging punong panlalawigan, siguro ang na-inherit niya is mga 200 scholars. Sabi niya, dito ako magsisimula. Ngayon ay meron na siyang mga 250,000 scholars. Ang ginawa niya ay simple. Umutang siya. Inutang niya ang resources ng province para lang mabigyan ng libreng education. Ang sabi niya, equal. Education quality for Albayanos. Bawat pamilya may isang college scholar. Bawat pamilya. Walang exemption. Lalo na sa mahirap. Doon siya nagsimula sa pinakamahihirap. At ang sabi niya doon sa bangko, nung nireject, nung dinecline ang kanyang loan, bakit kayo pumapayag na i-grant ang loans ng ibang politicians para sa isang, halimbawa, mega dike project, sa isang infrastructure project, billions, na alam nyo naman na ang mag-take advantage lang ay yung mga politicians din. Makokorrupt lang. Ay eto ay buong bayan ang makikinabang. Anong pagkakaiba nun? Sinisiguro ko naman ang bayad. So tinanong siya kung paano niya talaga ma-recoup yung investment. Sabi niya, napakadali.
sa bawat college graduate na makakahanap ng trabaho, babayad siya, pay when able. Kung halimbawa 10 taon siyang out of work muna, pag nakapasok na siya, bayad na siya sa government. Pero sa revenues ng government namin, magbabayad na kami taon-taon. So dahan-dahan siyang lumago. At ang natitira na lang siguro, sabihin natin mga 100,000 na lang na pamilya. Hypothetically, ano? Pero ano ang impact nun? Pagka ang bawat pamilya sa isang probinsya, merong college scholar, at nagkataon na siguro mga 500 ang pamilya doon ang related sa kalaban, ang related sa pakikibaka, sa komunistang pamamaraan. Palagay nyo ba yung anak niyang naging teacher o naging CPA o naging engineer, aakyat pa sa bundok? Marami na ang kaso dun na umaayaw na sa paghihimo ko ng kanilang tatay. Tay, engineer na ho ako eh. Education ang importante. So, napakahalaga niyan kung puputulin mo yung intergenerational continuity of the sources of conflict. Hindi mo kailangan ng isang negosyante. Hindi mo kailangan ng isang matalinong tao. Ang kailangan lang doon, tutulungan mo yung bawat pamilya. Isang college scholar sa bawat pamilya. Paano ngayon ang challenge sa ating civic organization, sa ating mga magaling kumita ng pera, mga businessmen natin? Tumulong tayo sa pag-i-sponsor ng isang scholar sa pamahalaan. Ganon kasimple yon. Hindi mo kailangan ng pari. Ang kailangan mo lang, isulong natin yung education. Well said, sir. Napakaganda input. Siguro sa mga susunod na panahon ay schedule natin si sir. Dahil, alam mo, kung babalikan natin yung nakaraan ni Colonel Molina sa Albay, maraming may inspire doon sa kanyang ginawa, mga projects together with the governor. But since wala na tayong oras ngayon, Ding, baka pwedeng i-reserve na lang natin ito sa susunod nating palatuntunan, sa mga darating natin mga palatuntunan. But for the meantime, siguro i-acknowledge lang muna natin yung mga kasamahan natin dito. Unahin natin si Butch Nares kasi alam ko mayroong mga announcement ito galing sa grupo ng Urbanpur. Because si Butch Nares po ay ang President ng Federation ng Urbanpur dito po sa Lipa City. Butch? Magpapasalamat lang po kami. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood at sa ating mga guest ngayong gabi. Nagpapasalamat po kami sa Sampaguita Mart. May groceries po sila, school and office supplies. May Lotto outlet din po, bakery supplies, Batangas Coffee and Black Pepper, fresh pork. Malapit lang po siya sa City Market. At may number po silang 756-1212 or 312-0277. Ang Bel Air po, at saka po ang Blue Sapphire. Nagpapasalamat po kami kay Miss Dingo sa pagpapagamit po ng Blue Sapphire. At saka po ang Bel Air Residences, Lives Begin, at Blue Sapphire. no. Salamat, Butch. Ano yung hindi ko man yung yung Blue ayun. Okay na. Bel Air. Salamat, Butch. Sandali na pa. Happy birthday po pala sa aming provincial health nurse kay Mrs. Lisa Abrenica. It's your birthday today. Happy birthday po, ma'am. Okay. Siguro bago tuluyan tayo magpaalam, ay nais kong ipaalam lang sa ating mga kasama na itong si Colonel James Molina. James, ay mayroon tayong usapan na regular kang dadalaw sa amin at magiging kasama natin dito sa Up Batangas. At yan ay noon pang
noon pang halos middle of last year ay kami nag-uusap na niyan. Talaga lang sobrang busy but inaakala kong nakatapos na siya nung challenging part ng kanyang sineset up sa kanyang bagong opisina. So, Colonel, be part of Up Batangas, please. At saka kinakailangan natin yung mga malalalim na insights ni Colonel Molina. Pagkasama natin yan, marami tayong matutunan. Si Jess ng Batangas Egg Producer. Magandang gabi po muli at salamat po sa ating mga panauhin na galing ho sa Bantay Bayan at lalong-lalo na po sa ating kinapipitagang Colonel Molina na napakaganda po ng mga naturan at nalaman natin ngayong gabi. Salamat po. Thank you very much. At ang president po ng Bantay Bayan dito sa Lipa, si President Tony Lunar. Magandang gabi po Chairman sa pala, chairman ha. Pasensya na. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa mga taga Up Batangas. Kami po ay natutuwa at kami ay inyong binibigyan ng pagkakataon para sa programa ninyong ito. At kami po ay handang sumuporta sa inyo. Maraming salamat po. At si Chairman Ped Calaw. Binabati ko po ang Bantay Bayan dapagat hindi ko akalain na napakarami pala ang membro nito at nandito po silang lahat sa aming programa. Hindi, ano lang to ha? Ilan lang ito sa mga ilan members lamang. nila. Marami sila. Sa madaling salita, mukhang libo ang membro nila. Kaya sana ho magtagumpay kayo at maganda po ang inyong simulain. Ding. So mga kababayan, mabuhay pong muli. Ang ating kapayapaan, ang ating kaunlaran ay ating ma-enjoy. Atin pong pagtulong-tulungan. Kaben. Marami pong salamat sa lahat ng mga audience natin. Ang masasabi lang namin doon through yung sinabi sa ating kagalang-galang na official ng Air Force na edukasyon talaga ang pinaka-importante sa gira natin. Kaya palagi namin sinasabi yan na ang bayan na mulat sa katotohanan ay haligi ng matatag na demokrasya. Subalit, ang bayan na alipin ng kamangmangan ay anay nawawasak sa kalayaang tinatamasa. Magandang hapon po sa ating lahat. Thank you very much. At ang nagbigay po ng pangalan sa Up Batangas, way back in 2008 pa ito, Kaped. Pero ako'y nagpapasalamat ngayon dahil meron tayong mga kasama. Nung mag-attempt kami ni Colonel Molina na ituloy ito yung programa, talagang doon namin na-realize na pag wala kang kasamang mga NGO, mahirap i-survive ang project. But with the presence of past President Gandal, Chairman Ped Calaw, si Jesse, at iba pang mga grupo dito, sila Butch, talagang nasustain natin. Naging weekly na tayo, kaya kahit kami wala na, tuloy-tuloy pa rin yung programa. Kaya nagpapasalamat tayo sa kanila, sir. Si Colonel James Molina. May laging katanungan kung bakit tayo nabubuhay sa mundo, no? Meron akong 4-liners lang. Why do we live? What do we live for? Ito ay sinulat over 100 years ago. For the wrong that needs resistance. For the cause that lacks assistance. For the future in the distance. And the good that we can do. Kinakailangan pong lagi nating alalahanin yun and we'll do right. Gawin lang po natin ang tama. Thank you very much, sir. Salamat, Jerry. Salamat sa ating mga kasama sa Up Batangas. Sa muli po at sa ating mga bisita, lalo sa Bantay Bayan at kay Colonel James Molina ng Plans and Programs ng Air Force. At sa ating napakaraming membro ng Bantay Bayan dito sa Lipa. Congratulations sa inyo. Salamat sa inyong pagdalo sa aming programa. So, sa ating mga taga-subaybay, sa susunod po ulit, subaybayan nyo sa ganito ring oras ang ating Up Batangas. Yung kasama ni Ben Caralde, Deputy. Magandang gabi po sa inyo. Dito, nagagala kami rito at napabilang kami sa inyong panauhin. At maraming salamat po ulit.
At yung last po natin sa 740th Combat Group, si Lieutenant Soriano, may mga announcement ka. Yes, sir. Bali, sir, on behalf of the Acting Group Commander of 740 Combat Group, Major Cesar Lubaton, magandang gabi po. Bali po, sir, ongoing po ngayon yung, bali kanina po, umakyat na po yung ating tropa para gumawa ng chapel sa ating Makwitib. Yung chapel po na pinondohan ni Lieutenant Colonel Villarreal, ngayon po is ongoing na po siya. Nag-start na po ngayong araw na ito. With regards naman po sa Bantay Bayan, sir, yung 740 Combat Group po, sir, is hindi na po iba regarding sa Bantay Bayan dahil in my assignment in 740, nakasama ko na po ang Bantay Bayan Group po sa Sariaya, Quezon, sa San Juan, Batangas, sa Lubo, Batangas, at saka sa Taysan. Sila po yung sila pong Bantay Bayan ang naging force multiplier namin regarding sa CMO activities. Tsaka siguro sila din yung naging dahilan sa mga successful operations ng 740 regarding sa information gathering. Iyon lang po. Thank you very much, Lieutenant Soriano. Mga kaibigan, dito na po nagtatapos ang ating palatuntunan at kayo po ay umaasa na patuloy niyo pong tatangkilikin ang programa natin. So pasalamatan po natin yung Sampaguita Mart, yung isa nga dito, nakakalimutan ko yung Bel Air at ang ating pong Blue Sapphire at ang Channel 6 dito po sa Lipa City and then sa Santo Tomas and then sa 73 sa Batangas. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.